Kung gaano kahirap makamit o maisakatuparan ng pagiging isang permanent resident natin dito sa Canada, mas mahirap siguro kung mawawala sa atin yung pagiging permanent resident natin dito sa Canada. Marami sa mga kababayan natin ang hindi nakakaalam na kapag ikaw ay mayroon ng status, kung tawagin natin, ay permanent resident na, pwede itong mawala sa iyo. Hindi tayo mabubuhay na parang isang Canadian citizen o kaya ng isang citizen na dito sa Canada unless we are Canadian citizen pagdating po natin dito sa Canada. May mga ilang grounds at yan ang ating pag-uusapan ngayon na kung saan po pwedeng maging dahilan kung bakit o kung masasabi natin na ito yung maging dahilan ng pagkakatanggal ng pagiging permanent resident mo dito sa Canada o pagkakatanggal ng status mo dito sa Canada. Minsan, ang akala kasi ng mga kababayan natin, kung tayo ay permanent resident na dito sa Canada, ay magagawa natin yung gusto nating magawa o magagawa natin yung mga bagay na gusto nating gawin. At kumbaga, aasa tayo o kikilos tayo na parang isang talagang dito na namuhay, no? Maraming mga rules o mga provisions ang lulukob pa rin o sasakop pa rin sa atin dito kahit na permanent resident na po tayo dito sa Canada. At yan ang pakakatandaan po sana ninyo, kayo man nag-a-apply at nagnanais na makarating dito sa Canada at gusto manirahan dito, huwag tayong makampante na kung tayo ay permanent resident na dito sa Canada, ay magiging reluctant na tayo doon sa ilang mga provisions at hindi na natin ito o babaliwalain natin yung mga provisions na yon. Sabi ko nga, yan ang ating pag-uusapan. Iisa-isahin ko at tignan nyo pong mabuti. Babasahin ko po ito para nang sa ganun, at least you have an idea kung ano-ano yung mga bagay o dapat ninyong iwasan habang kayo ay nandito sa Canada at may status na permanent resident. Kasi yung isang comment po ninyo dito sa ating YouTube, matagal na panahon na, pero nung ini-scroll ko, nakita kong yung part na yon. At nakita nila yung isang Filipino na tinanggalan ng status dahil sa sinasabi nila na subversibo yung kanyang mga pananaw at nagkaroon ng alegasyon na siya ay kumbaga nagdudulot ng anxiety, kumbaga nagdudulot ng isang tensyon sa gobyerno ng Canada. At yung mga kababayan nga natin, ginawa itong kumbaga usapan dito sa ating community para nang sa ganun ay makita ko ano ba yung mga naging grounds. Mayroon bang dahilan ang gobyerno ng Canada para paalisin yung kababayan natin na yon? At ilan yung mga kababayan natin na gumagawa nun? Sasagutin ko na po yan. Hindi ko alam yung eksaktong bilang, pero may mga nababalitaan po tayo. Nakaraan, sabi ko, ng mga nakaraang taon, ay may isang Filipino na nanloob ng hold up ng isang store at nakuha yung kanyang video at ngayon ay kumbaga tinutugis siya at pinaghahanap ng mga kapulisan. Hindi natin alam kung saan siya nagtago pero pwede kasi ito na maging ground. At ano pa ba? No? Sabi ko nga sa inyo, babasahin ko isa-isa. Ayon po sa immigration.newscanada.com na isinulat ni Kamal Deepsing, deportation or there are 12 scenarios that can cause removal from Canada or the so-called deportation. Ang sabi po dito, last updated on April 10, 2024. Deportation order is a removal order that entails a permanent restriction on returning to Canada. Canada has specific laws against acts that are not acceptable in Canadian society. When an immigration temporary permanent residence violates the law, the Canadian government has the authority to expel the individual permanently from Canada. Knowing that constitutes grounds for deportation in Canada is critical for all immigrants. Again, kung ang layunin niyo po dito sa Canada ay magtrabaho, mamuhay na mapayapa, ang sabi ng gobyerno ng Canada, you are very much welcome. Pero kung ang layunin po ninyo ay manggulo, gumawa ng kapahamakan at hindi kasiguraduhan ng mga pagkilos, yan po ay hindi tinatanggap sa konsepto ng batas at pagbabatas dito po sa Canada. So tulad po ng sinabi ko sa inyo ay encompassing at babasahin ko na lamang po ng isa-isa para po malaman ninyo. No? The following situations can cause deportation. Number 1, committing a major offensive
with a maximum jail sentence of 10 years or more in Canada. For example, murder and kidnapping. So, understood na po yan. Hindi na po natin dapat ipaliwanag kasi self-explanatory na po yan. Ano? Number 2, theft exceeding 5,000 or robbery without a firearm. Robbery with a firearm is a serious offense. Also, if an immigrant attempts to flee police. Number 3, possession of banned weapons and ammunition. Number 4, assault resulting in bodily harm with a or without a firearm. Number 5, using or owning a stolen counterfeit credit card. Number 6, DUI or driving under the influence of drugs or alcohol will result in deportation. Being convicted of a DUI offense is extremely serious. Since 2018, Canada has had zero tolerance policy for intoxicated or drug drivers. Number 7, similarly, irresponsible driving that results in serious physical harm or death to another person may be grounds for deportation. For example, driving well above the speed limit in a suburban neighborhood and colliding with a pedestrian. Number 8, another primary cause of deportation is committing what is known as an aggravated felony, drug felonies, trafficking narcotics, including 3 kilograms or more of marijuana, manufacturing synthetic drugs, or cultivating marijuana. Number 9, in addition, being convicted of 2 or more minor crimes may result in deportation. Number 10, national security reasons, an act committed against the Canadian government. Number 12, to be caught in acts of espionage, spying po ito, subversion, attempting to topple a government, terrorism, or to be associated with organizations that engage in these activities. Number 12, international or human rights breaches include war crimes against humanity such as genocide and serving as a senior officer in a government that commits crimes against humanity. Kung titignan nyo pong mabuti, halos yung mga yon ay common na batas. Halimbawa, driving na nakainom o kaya na influence ng drugs, nakasagasa ka. Meron po tayong isang kaso dito, yung isang bus na from India po ito, no? Na yung driver ay nag-speed doon sa, kumbaga hindi siya nag-minor naman at nagkaroon ng collision between doon sa trailer truck na dinadrive. Dito lang po yan sa Saskatchewan at namatay yung lahat ng nandoon sa bus at mga kabataan ito maglalaro sila ng hockey. So, nirecommend ng mga tao ngayon na yung driver ng trailer truck ay i-deport. So, yun. Medyo karumal-dumal yun dahil ilang tao yung namatay, no? Pero nakulong po ngayon yung tao na yun nandito sa Saskatchewan at laman pa rin po siya ng balita kasi magsa-summer na naman, ano? At isa pa, yung mga tinatawag nating medyo mahilig tayo dito sa Pilipinas, marami nito, no? DUI, driving under the influence of drugs or alcohol, no? Mahilig tayo mag-drive kahit na nakainom, no? It's a no-no po dito sa Canada yung magdadrive ka na nakainom ka. Ang batas po dito, 0 po ang dapat na quantity. Depende sa province, no? Pero ang alam po dito sa Saskatchewan, hindi nila tinatolerate ang may alcohol content. Kapag nalaman, nag-breathalyzer ka o yung pinabuga ka at nalaman nila, na-detect nila na may alcohol ka sa katawan, pwede pong maging ground yon para ikaw ay pauwiin ng Pilipinas o kaya naman pauwiin kung saan ka nanggaling. Unless, sabi ko nga, ikaw ay Canadian citizen at papatawan ka ng parusa, parang gano'n, no? Pero pag permanent resident ka, pauuwiin ka, no? Isa pa na kinukwento ko sa inyo kanina, yung robbery, no, na nasangkot. Isang kababayan natin dito, hindi ko na alam kung anong kaso nun, pero ang sabi nila, ang recommendation dahil sa yung isa ay permanent resident pa lamang, ay nire-recommenda ng judikatura ng judge na pauwiin siya. Pero yung isa hindi naman kasi citizen na, no? At marami pang iba katulad po ng espionage, pag-i-spy, wala naman po siguro niya, no? At yung makakaliwang gawain, grupo
na tumutuligsa at kumbaga, naging stable ang economy ng bansang Canada, ay po pwedeng maging dahilan po yan para pauwiin kayo ng Pilipinas. Ano? So, yun yung mga activities. At nakita nyo naman, 12 yun. Ano? At marami pang iba na kung saan hindi na dapat natin pang gawin dahil alam natin na mali talaga. No? Very common na rin ito sa Pilipinas at alam natin na sa Pilipinas halos pareho din yan. Parang pareho din yan. Pero ito kasi very specific sila sa kung ano yung mga ground na pwedeng pauwiin ka talaga ng bansa natin at hindi sila mag-aatubili na pauwiin ka basta nahagawa ka ng mali o ng kasalanan. Ano? Unless, sabi nga natin, mayroong pagkakataon na umapila ka. No? Pero sa mga pagkakataon na gano'n, mahirap nang umapila kasi lalong-lalo na kung court of system na ang nag-judge, no? So, mahirap nang bumalik muli doon sa status na yon. So, mag-iingat po tayo doon sa mga ganong sitwasyon na hindi po tayo malagay sa alanganin. Kahit na yung no? Kaya nga napakahalaga dito ng speed limit. Ang mga Pilipino talaga, nako, pag magdadrive yan, nako, disiplinado, no? Kaya, sumunod sa batas trapiko. Napakahalaga yon kasi kapag halimbawa naka-aksidente ka, namatay at napanalaman na ikaw ay nag-exceed doon sa speed limit, patay kang bata ka, talagang maging ground yon para na sa ganun ay pauwiin ka ng Pilipinas. So yung mga ganong kaso, no, at marami pang iba, sabi ko nga. Kaya pagdating nyo dito, basahin nyo uli yung mga regulations na yon para na sa ganun makaiwas po tayo sa tinatawag nating revocation, makaiwas po tayo sa pagpapauwi, deportation, and everything. Ayaw natin yun. Although, sabi ko nga, pwedeng umapila pero mahihirapan na tayo. Kaya, pag-ingatan po natin yung ating mga permanent resident status dahil pinaghirapan din po naman talaga natin yan. Ano? Alagaan natin kasi, lalong-lalo na kung nandito na yung family natin, kasama natin sila, tapos mapapauwi lang tayo, nako, napakahirap po nun. So, maging disiplinado po tayo sa daan, sa panahanan, sa lipunan na ginagalawan. So, I hope nakatulong po yung vlog natin sa araw nito. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po.